Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Okay, balik tayo sa ating programang Going Places at syempre sa second half na ating program, George. Sino ang ating makakasama? Ready na ba? Ready na, Ayun, Brent, ang ating mga kasama ready sa pangalawang na. bahagi po ng ating programa. Ang content creator po ng programang When in Malolos. Walang iba kundi si Ma'am Jennifer Villanueva. Ma'am Jennifer, magandang umaga at welcome po sa Going Places. Magandang umaga po, Sir George, and magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programang Radyo Pilipinas 2. Ayun, okay. Si Ma'am Jennifer Villanueva, content creator When in Malolos. Ayan. Sige, George, umpisahan na natin. Okay, kitang-kita pa sa background ni Ma'am Jennifer talaga ang Malolos talaga. Kaya ang aming itatanong po na una po, Ma'am Jennifer, kung paano po ninyo sinimulan itong content creation po na When in Malolos, Ma'am Jennifer. Okay. Yung journey ko behind When in Malolos, it started in 2017. When I moved back here in my hometown, Malolos, with my then 4-year-old daughter. So, tapos as we started to reconnect and get to know the area, na-discover ko how rich, how culturally rich yung bayan ng Malolos, the heritage, how historically significant yung bayan ng Malolos, especially yung Kabistisuhan District, yung Baraswain Church. Napakadaming sites sa Malolos ang talagang maging major part ng history natin, ng history ng Pilipinas. So ito yung naging driving force ko behind the blog. And I wish to share what I learned to a broader audience. Kaya nag-start ako to blog 2017. And then I started being really active last year, 2023. So 2017 to 2023, parang medyo kinakapa ko pa. So I gained like 2,000 to 5 followers noon. And then last year, when I started being active, bigla siyang umakyat ng nasa more than 10,000 na ako ngayon na followers. Wow. So, yun ang naging basically inspiration and driving force ko behind blogging sa When in Malolos. Yun. So, talaga palang George taga Malolos si Ma'am Jennifer, no? Kaya niya sinimulan siguro, no, yung kanyang When in Malolos. Yung mga content niya ay tungkol sa Malolos. Pero yun nga, kanina nabanggit ni Ma'am Jennifer, no, yung mga inilalagay nga niya dyan tungkol sa Malolos. Siyempre, bukod dun sa Baraswain Church, no, na talagang pinupuntahan ng mga turista natin. Ano pa yung mga nailagay mo na, Ma'am Jennifer, sa yung content na pwedeng pasyalan ng mga turista natin dyan sa Malolos? Nako, napakarami, marami kaming, in fact, we have 3 museums here. We have the Hiyas ng Bulacan Museum, we have the Casa Real Shrine, and the museum sa loob ng Baraswain Church. So you can all visit that. In fact, yung maraming mga estudyante ang nag-excursion dito sa mga historical sites na to. Not only that, yung Kabistisuhan District kasi is talagang nandun lahat ng mga old houses, yung mga ancestral houses na very significant sa history ng Republic of the Philippines ng Bulacan. And also dito sa When in Malolos, I always post photos. I also post old photos of the whole Malolos, yung itsura niya before, pati yung mga PNR stations, yung mga ibang cultural building, historical buildings within Malolos, and yung itsura niya ngayon. So most of them na preserve naman, kaya mabuti. It's really good to see and to appreciate it. Yun, so marami pala, no, na mga struktura na preserve ang bayan ng Malolos. Sa ano mo, Ma'am Jennifer, bago yung tanong ni George, Ma'am Jennifer, dun sa mga content na inilagay mo sa iyong vlog, no, ano yung pinakamarami na mga views at likes na natatandaan mo? Bukod syempre dun sa Baraswain, okay.
My followers started to pick up when I started talaga posting about history. Mhm. A lot of people appreciates historical historical events, historical spots, ganyan. Mhm. So, i-post mo lang yung pictures and yung then and now, and then write a little something or a background information about it, which you know you have to really tawag dito, kailangan mo siyang i-verify sa sa local government para sure ka na totoo or accurate yung facts mo. Aha. So, when you post it, ayan, makikita mo maraming lumalabas ng mga followers. They even comment na most of them have been part of a certain history in the past and they have witnessed a lot of things and they write down their yung experiences nila. Kaya yung yung conversation flow ng conversation, nagsasagutan din yung mga followers. Nakakatuwa dahil nakikita mo na marami talagang may alam and interested sa sa mga Sa kwento history. Sa ng history. bayan. Oo. Sa history pala. Yeah. Pero, ano pa rin ako, no, talaga, doon sa mga historical event na yon, meron bang talagang napakarami na mga nag-viral. Nag-viral. Oo, Isa sa ganon. mga nag-viral ko din pala, no, yung post ko about mga food. Food. Mga specialty food, actually not only ng Malolos, buong Bulacan. Sa buong Because, Bulacan na. Nagkaroon ng event ang Facto, ang tourism ng Bulacan, featuring all the food of Bulacan. Okay. So lahat sa Malolos, specialty ng Malolos, ng Bukawi, ng may Kawayan, lahat yan feature. Na-feature. So ito sa mga talagang nag-viral na post Oo, ko. parang ang sasarap ng mga I also posted pagkain. it sa YouTube and sa ibang social media pages ko, and maraming naging interested kasi even I was very surprised na ang dami palang masasarap ko. So I also got to try each one of them. Oo. Ano pinakamasarap doon sa na-try mo, Ma'am Jennifer? Ma'am Ben, hindi ko nasasagot yan dahil ako when it comes to food, wala akong bias Oo. dyan. Kasi gusto kong makakainin yung natikman mo na masarap talaga. Oo, Mahilig ilan mahilig sa mga kasi kami masarap? ni George ng Pinakamasarap. food. Oh, wow. Okay, yung nako, hindi ako yung Hindi makapamili? yung Hindi pansit makapamili? putla. Ah, Pansit putla. pansit Yeah. putla. Apang pansit puti. Hindi siya pansit puti, iba yung pansit puti. Puti, George. oo. Ito putla lang, putla. They call it pansit putla kasi parang crossover between lomi at saka pansit. Tapos yun, natikman ko, na curious lang ako. I would be very unfair kasi yun lang ang magpa-pop sa mind ko. Top of the mind. Ang dami. Madami kasi- na ako natikman. And Siguro gano'n naman I can see talaga. na lahat ng finiture ko doon sa particular vlog na yon nagustuhan ko. Oo. Pero siguro gano'n naman talaga, lahat masasarap. Pero talaga merong isa na parang maaalala ka dahil doon ka talaga nasarapan ng husto, 'di ba? Kasi iba-iba naman yung natin panlasa, Panlasa. 'di ba? Oo. Okay, George. Okay. Ma'am Joanna, sinabi mo kanina po na mula 2017 hanggang 2023 ay tumaas ang number of followers po from 2,500 to 10,000 followers po. At saka may mga nag-viral po kayo ng mga video sa history at saka sa pagkain din talaga. Ibig sabihin talagang mahilig ko sa pagkain talaga mga Pilipino, kabilang na ang mga Bulakenyo at saka mga Bulakenya. So ibig sabihin po ba nakatulong po yung ang inyong content creation sa pagsusulong po ng turismo ng Malolos at saka buong probinsya ng Bulacan, at may meron kayang parang connection sa pagtaas ng bilang ng mga turista dyan po sa Malolos at Bulacan po, Ma'am Jennifer? Yes, definitely, Sir George. Kasi people are becoming open-minded these days na parang they now recognize content creators as parang Legitimate.
legitimate na source of information. So yung very crucial for us when we're promoting tourism to be really accurate about what we report or what we blog about. And especially syempre yung ano niyan, yung local, yung personal experience mo should be authentic. You know, kasi your panlasa could be different from someone else's panlasa. You know what I mean? So, pag ganon, it will really, it's up to really, it's up to you to really say na ano yan, may ano ka pa rin, may konting tawag dito, Personal preference. Oo, may personal preference ka and meron kang I forgot. Parang yun. nasa ano ng bibig po ninyo, no? Oo, so kumbaga ano ka, meron ka pa rin sarili mong panlasa, meron ka pa rin sarili mong preference. Kaya iba-iba pa rin tayo ng ng ating panlasan. Ayun. So, yun lang ang aking masasabi. Very significant ang ating role in promoting local businesses, and also it's important to partner with the tourism and the local offices of Bulacan as well. Ayun, okay. So, ayan, Ma'am Jennifer, bukod dun sa mga, sabi mo nga, yung mga historical places, no, na i-feature, tapos sa mga foods, kasi may mga, ano din tayo, mga travelista na madalas pupunta sa mga lugar para maghanap na mapagpapahingahan, mga staycation na lugar, yung mga resort. So, kumusta naman dyan sa Malolos? Nako, Ma'am Ve, napakadami po ang nagsulputan parang kabote dito sa Bulacan. And even dito sa Malolos, you would be surprised after ng pandemic, naglulapasan sila na parang kabote. Aha. So, marami Pag talaga. nakita mo, parang nanahimik lang pala sila sa pandemic because they were, building these things. Tapos when naging open na yung turismo, open na lahat. Ayan, naglabasan na siya. Naglabasan na Ang silang dami. lahat. In fact, hindi namin yata maubos-ubos ng Bulacan vloggers. Yung mga places to check out, yung mga restaurants to try, mga ganyan. Ang dami po talaga. Nagsusulputan siya. And nakakatuwa kasi that means business for a lot, jobs for a lot of people. Oh, meron ka bang Ma'am Jennifer, na ma-endorso sa amin ni George na pwede namin pagpahingahan pag medyo na-stress kami? Dito sa Bulacan, naku, madami na naman. Oh, madami na naman. We have recently tried sa Giginto, we have tried yung sa Acro City. Acro City. Oo, Acro City. They have what you call Acro Residence there. It's a 3-star hotel na kompleto kasi they have restaurants within the community. They have Japanese restaurant, Chinese restaurant, and breakfast and bar place. There's swimming pool there, everything. Para siyang, kumbaga, they're developing it na parang magmukhang Bulacan version of BGC, something like that. Yun. So parang dinidevelop pa yung place. So if you want yung mga Mala City type na pero pag gusto mo naman ng mga probinsya type, marami ding mga choices. We have Caraville in San Rafael. There's ano pa ba yung mga recent resorts na napuntahan ko? Sa Pandi, we also have yung resort doon na may wave pool. Ayan, maraming choices. Dito naman sa Malolos, maraming mga Airbnb spots na pwedeng. Nako, magtatampo sa akin kasi nagne-name drop. Nasasabi yung iba. Ay, hindi, para din naman sa marami po natin. talaga. Disclaimer ka naman, Ma'am Jennifer. Oo, para naman Yun. sa ating turismo. Disclaimer was the word I was thinking about a while ago. Tsaka hindi, kailangan naman natin yon, lahat naman tayo nagtutulungan, di ba? Pagdating sa turismo, di ba? Kailangan natin yung hindi
hindi lang iisa kundi lahat dapat ay nabibigyan natin ng pagkakataon. So, Ma'am Jennifer, sa tingin mo bakit napakahalaga na maging instrumento yung ating mga content creator din sa pagpapalakas ng turismo sa isang lugar? Sa experience mo, Ma'am Jennifer. Well, for me, kasi it raises awareness of history and, yung mga hidden gems dito sa probinsya natin na tutuklasan ng mga tao. Tapos, it boosts the local economies. Yung mga honestly, I also have a business of my own. I have my own cafe and to promote it, all I need to do is call a couple of my blogger friends. And ayan, instantly and after nan magiging busy na ako because ang dami ng mag-o-order, ganyan. So very talaga siya, very effective. Proven effective siya. And also it helps bridge the gap between yung local community tsaka yung larger world, the world or the country. Kasi kung hindi mo naman iba-vlog yan, how would someone from Metro Manila know about, the hidden gems here in Bulacan? Kahit na nandito sila sa, few drives away lang sila. Hindi nila yung malalaman unless you blog about it. So, very crucial talaga. And I'm happy that people are now recognizing the importance of, content creators like us. George, may tanong ka pa? Ang huli kong itatanong po kay Ma'am Jennifer, kung kumusta naman po yung inyong coordination sa LGU at saka sa Department of Tourism, Ma'am Jennifer. Well, Sir George, we really do coordinate with the LGU. In fact, not only when in Malolos, but the whole Bulacan vloggers community as well. Shout out sa mga Bulacan vloggers. Very supportive sa amin yung Provincial History, Arts, Culture, and Tourism Office sa pamumuno ng the late Doc Ellie. And also yung government, yung local government, yung Office of the Governor, si Gov. Daniel Fernando, very supportive yan sa mga events namin. Talagang halos sa lahat ng events namin na in-invite namin sila, nandun talaga sila to represent or to support us. So talagang, yung coordination kasi with the LGU, Sir George, very important yan in the sense na they give us access to accurate information. Plus, they support our events and campaigns. So, parang in a sense, in a way, nagkakaroon ng sense of pride kami na nagkakatulungan kami as blogging community and the local government. Ayun. Okay. So maraming salamat, Ma'am Jennifer. Nako, marami tayong nalaman sa una, pagiging content creator, at saka pangalawa, yung mga gustong magpasyal, di ba? Sa lugar ng Malolos at saka kabuuan ng Bulacan na inilalagay ni Ma'am Jennifer dun sa kanyang mga content. So, Ma'am Jennifer, sige, nasa iyong pagkakataon para imbitahin na tignan yung iyong mga vlog at lalong-lalo na yung lugar ng Malolos. Yeah, okay. Thank you. Wedding Malolos believes in the power of stories to connect, inspire, spread positivity, and bring people together. So, with this journey, we continue to, we invite you to explore with us, discover, and fall in love with the places, the people, and traditions that make Malolos and Bulacan very special. Okay. So, na lang po, siguro, support na lang, like and subscribe na lang po. Ayun, And we all keep falling, may we all keep finding ways or reasons to be proud of our hometown. Okay. Sige. Maraming salamat, Ma'am Jennifer. So, like and subscribe. Yes. When in Malolos. So, thank you po, Ma'am Jennifer. Salamat po, Ma'am Ben. Salamat, Sir George. Have a good day. Okay. Si Ma'am Jennifer Villanueva, content creator ng When in Malolos. Okay.
Okay. So, Salamat. ayan. At bago tayo magpaalam,